Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, February 17, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mag-ingat laban sa dengue! Siyam na lugar sa buong bansa binabantayan na ng DOH. Isang syudad nagdeklara na ng outbreak. Kanina wala silang pag-asa. Pangulong Marcos nag-react sa pahayag ni ex-President Duterte na ipapatay ang mga senador para manalo ang kanyang mga pambato sa halalan. Milyong pisong high-powered firearms ibinebenta online. Suspect, kapitan ng Philippine Air Force. Filipino pole vaulter EJ Obiena may bagong karangalan sa kompetisyon sa Poland. Sa showbiz, movie na Sunshine ni Maris Racal may international nomination. At pageant veterans at new faces, kilalanin ang 69 na kandidata ng Miss Universe Philippines. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagdeklara na ng dengue outbreak sa Quezon City nitong weekend matapos masawi ang 10 at umakyat ng triple ang bilang ng kaso hanggang ikalawang linggo ng Pebrero. Minomonitor na rin ng Department of Health ang 9 na lugar sa National Capital Region, Calabarzon at Central Luzon matapos lumobo ng 40% ang dengue cases. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa mga larawan na lang inaalala ni Lola Estela ang yumaon niyang apong si Divine Joy, ang 17 anyos na nasawi sa dengue sa Payata sa Quezon City nitong February 2. Sobrang bait yan. Kung may puntahan ako, sabi niya, Lola, hinahawak na yung kamay ko. Ayaw na yung iba na ako sa kalsada. Hindi ka, sabi niya sa akin. Dito ka, baka masagasaan ka, sabi niya. Masunurin mga bata yan. Anya, nakapanghinayang ang maagang pagkawala ng kanyang apo na ang pangarap ay maging dentista. January 23, naitakbo sa paggamutan si Divine Joy matapos na daing ang hirap sa paghinga at pananakit ng ulo. Sabi nila, okay daw siya. Saka yung aparatos niya, natanggal lahat na. O di okay na. Yung that time nga, date na yun, akala ko lumabas sila. Ayun pala, namatay siya. Kabilang si Divine Joy sa 10 namatay sa dengue sa Quezon City dahilan para magdeklara ang lungsod nitong weekend ng dengue outbreak. Pinakabata sa nasawi ay 9-month-old na sanggol sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang tinitignan natin dyan kasi ang dengue mosquito are most active bago mag-sunrise, no? So, alam naman natin yung mga bata natin, papasok na, no? So, yung mga time na yan. So, they're really vulnerable doon sa ganung oras, no? Inatasan na ng QC School Division ang mga paaralan na payagang magsuot ng mga mag-aaral ng long sleeve at jogging pants bilang proteksyon laban sa lamok na dengue carrier. Mahigpit na tinututukan ng QCLGU ngayon ang higit sa 70 barangays na may pagtaas ng bilang ng dengue cases. Gayun din ang pagpapausok sa mga paaralan para mapukusa ang mga lamok. Pumalo na sa 1,769 ang dengue cases sa Quezon City mula January hanggang February 14 ngayong taon. Halos triple ng bilang ng same period ng isang taon na 600 cases. Late detection ang isa sa nakikitang dahilan kung bakit mabilis tumaas ang kaso ng dengue. Pagka nilalagnat na 1-2 araw, dali na agad sa doktor, no? Wag na maghanap ng iba pang simptomas kasi minsan ang hirap ihiwalay ng dengue sa ibang may sakit, sa ibang sakit, no? Trangkaso, kasi or uso rin kasi ngayon, 'di ba, yung flu, no? So basta nilalagnat yung anak natin, no? Wag nang mag-isip na ang importante ma-rule out na ito ay hindi dengue o dengue. Kaya't may nilaan silang dengue fast lane sa iba't ibang health center sa lungsod at libre ang check-up gamit ang testing kits na minuto lang ay lalabas agad na resulta.
Ayon sa Department of Health o DOH, may 9 na LGUs na binabantayan sa National Capital Region, Calabarzon at Central Luzon dahil sa tumaas na kaso ng dengue. Mataas din ang naitalang dengue cases sa buong bansa as of February 1, 2025. Higit 28,000 na ito na 40% na mas mataas sa kaparehong panahon ng isang taon. Pangkaraniwan dapat mga bandang June onwards pa lang kung kailan tag-ulan ang pagtaas. Yung sinasabing climate change ay nagiging dahilan na dahil biriin niyo po yon, nagkakaroon tayo ng mga intertropical convergence zone, nagkakaroon tayo ng easterlies na mga shear line na nagdadala ng sobrang dami ng ulan. Payo ng DOH sa publiko, huwag hayaang may mga maipong tubig sa lugar na pwedeng pamugaran at pangitlugan ng lamok. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi pinalagpas ng isang PNP official ang mga bagong hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbabantang patayin na lang ang mga senador ng bansa para maisingit ang kanyang mga pambato sa senatorial race. Naghain ng reklamong inciting to sedition si PNP CIDG Chief Nicolas Torre laban kay Duterte. Pero ayon sa hepe ng NBI, hindi naman raw literal ang pahayag ng dating Pangulo. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Joke! Hindi joke! O bad joke? Ito ang tanong ng mga otoridad sa mga bagong patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa campaign rally ng senatorial bets ni Duterte noong February 13, sinabi niyang mas maiging patayin na lang ang mga incumbent senator para makapasok ang kanyang mga pambato sa Magic 12 sa halalan. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Kaya naman ngayong araw, sumadya na si Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Nicolas Torre sa Department of Justice upang ireklamo ang dating Pangulo ng inciting to sedition. Being uttered by a former president, hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga. Giit ni Torre, naghain siya ng reklamo bilang pribadong mamamayan at walaan niya itong bahid ng politika. Alam niyo, bagong Pilipinas na Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na retorika o estilo lang ng pananalita ito ni Duterte. In a political speech, ano yan rhetorics. During the past administration, known si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, no? Pero panawagan ng ilang kongresista sa NBI, hindi dapat baliwalain ang mga hirit ni Duterte. Rhetorics such as this should not be tolerated. It should not be normalized. These kind of rhetorics may lead to some real life consequences. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pag-iikot sa baluarte ng mga Duterte sa Davao nitong weekend, binanatan rin ang dating Pangulo. Lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kali ko, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Sa huli, ayon sa NBI, dapat ang mga senador na pinatutungkulan ang mismong magreklamo kung tingin nila ay buhay nila ang pinagbabantaan ni Duterte. Nahack ang X o Twitter account ni dating Vice President Leni Robredo. Sa kanyang Facebook page, humiling si Robredo sa publiko na huwag pansinin ang mga post mula sa nahack na account habang sinisikap nilang makuha itong muli. Nagbigay din ng babala ang anak ni Robredo na si Aika at sinabing hindi si VP Leni ang may akda ng mga tweet, kabilang ang post patungkol sa crypto. Samantala, tinanggal na rin ang post patungkol sa crypto matapos itong mapansin.
Arestado ng PNP Maritime Group ang isang Philippine Air Force captain na nagbebenta umano ng high-powered firearms online. Pero nakatakas naman ang isa pang suspect na hinihinalang miyembro rin ng militar dahil sa bantang magamit ang mga loose firearms sa karakasan ngayong eleksyon. Maglalagay na ng mga checkpoints sa mga port area ang pulisya. May balitang A to Z si Kim Salinas. Timbog sa entrapment operation ng PNP Maritime Group ang isang individual na nagbebenta ng sniper rifle online. Itinakda ang transaksyon sa halagang 1.2 million pesos sa isang kasino sa Pasay City, February 13 ng gabi. Tila nagduda ang mga sospek at gustong ibahin ang lugar ng transaksyon pero itinuloy na ng pulisya ang operasyon bago pa ito mabulilyaso. Ngunit nakatakas ang isang sospek na kinilala lamang na pangalang Mark Sucker. Tangay ng sospek ang ibinebentang sniper rifle. May sakay ng Mazda, accordingly ang pangalan is Mark Sucker. Ngayon, minomonitor namin yung galaw ng sasakyan, kaya nga kinuha namin yung pangalan doon sa LTO, yung address ng Mazda na yon para sa follow-up operations namin. Nahuli naman ang isang sospek na kinilalang si Alan Ray Gadot. Kasama sa na-recover ang sasakyang Toyota Fortuner, isang Glock 17 at mga bala. Nang inspeksyonin ng sasakyan ni Gadot, nakita rito ang isang AFP identification card, kinumpirma ng Philippine Air Force na tauhan nila si Gadot na may ranggong kapitan. Bagamat nakatakas ang isang sospek, tangay ang ebidensyang sniper rifle, ayon sa pulisya, may bigat pa rin ang kasong isasampa sa sospek. May establish pa rin namin yung sailing kasi nandun naman siya sa conversation through cyber patrolling namin at iyon ang ipipresent namin na evidence sa prosecution. Dahil sa banta na magamit ang mga ganitong loose firearms sa karahasan ngayong eleksyon campaign season, ipinag-utos na ng PNP Maritime Group Director na maglagay ng checkpoint sa mga port area para masawata ang mga ito. So this is the first time that the Maritime Group will be conducting permanent checkpoint sa loob ng mga ports. These loose firearms, itong mga kontraband na to, will be negated or matatanggal sa society or circulation, then definitely lesser yung chances na magagamit sa crime kasi confiscated na natin to. Patuloy naman na tinutugis ng pulisya ang nakatakas na sospek na hinihinalang miyembro rin ng militar at nahaharap ngayon sa paglabag sa election gun ban. Ayon naman sa Philippine Air Force, sinisiyasat na nila ang iba pang mga naging transaksyon ni Gadot kaugnay sa pagbebenta ng loose firearms. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Huli ang 5 hinihinalang tulak ng droga matapos salakayin ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang bahay sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan, Sabado ng gabi. Nasabat mula sa mga suspect ang mga pakete ng dried fruits na naglalaman ng 7 kilo ng shabu at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 47 milyong piso. 3 beses nang nakulong ang isa sa mga suspect pero tuloy pa rin sa operasyon ng droga lalo't mula Bulacan at kalapit na probinsya ang karamihan sa mga parokyano niya. Kakasuhan ang mga naaresto ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naku po mga ka-A to Z, may panibagong dagdag presyo muli sa produktong petrolyo na sasalubong sa lahat ngayong Martes. Sa abiso ng ilang kumpanya ng langis, aabot sa 80 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 10 centavos ang itataas naman sa kada litro ng kerosene, habang 80 centavos rin sa bawat litro ng diesel. Bunsod pa rin ang oil price hike ng lumalalang tensyon sa Middle East. Kaya naman, sana makapagpakarga pa po kayo ngayon din. Mas ibinaba pa ng Department of Agriculture ang suggested retail price ng imported na bigas sa 52 pesos kada kilo mula sa dating 55 pesos. Ito na ang ikalawang beses na binawasan ng SRP ng imported rice bilang bahagi ng hakbang para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin. Ayon sa DA, inaasahang bababa pa ito sa 49 pesos kada kilo pagdating ng Marso.
Sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng co-founder at Chief Operating Officer ng Angkas na si George Royeca matapos ang kontrobersyal na motorcade sa Cainta Rizal noong February 2. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, inamin ni Royeca na siya mismo ang nag-organisa ng motorcade kung saan nakita sa viral video ang mga Angkas riders na humarang sa isang intersection para dumaan ng kanilang convoy. Una nang sinabi ng LTO na binawi na ang lisensya ni Royeca pero nilinaw kalaunan na 90-day suspension lang ang ipinataw ng ahensya. Iniimbestigahan din ngayon ang ilang Angkas riders na sangkot sa insidente. Nakararanas ngayon ng kalat-kalat na katamtaman hanggang sa malalakas na pag-uulan ng maraming lugar sa Pilipinas. Sa ulat ng Pag-asa, apektado ng northeast monsoon ang Batanes, Cagayan at Apayao, kaya posible ang flash flood at landslide dahil sa hangin at walang humpay na pag-uulan. Habang apektado naman ng shear line o ang banggaan ng malamig at mainit na hangin ang Isabela at Aurora. Dito naman sa Metro Manila, easterlies o ang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan ang nararanasan, habang ITCZ naman ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao, kaya't mag-ingat din po sa mga biglaang pag-uulan. Nagningning ang kalangitan sa pagbubukas ng 12th International Pyro Musical Competition nitong Sabado sa Mall of Asia by the Bay. Libo-libo ang dumalo na hindi inalintana ang traffic at siksikan sa grand opening ng unang Pilipinas sa pagpapakitang gilas na talaga namang pang world class na sinundan naman ng kakumpetensya mula sa bansang Austria. Magpe-perform din sa mga nakatakdang petsa ang mga bansang France, China, USA, Germany, United Kingdom, Canada at South Korea. Tatagal ang kompetisyon hanggang March 15. Abangan sa aming pagbabalik, negative campaigning, hindi ipagbabawal ng COMELEC. At EJ Obiena, nagkamit ng mataas na karangalan sa men's pole vault event sa Orlen Copernicus Cup sa Poland. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ikinakasa na ngayon ng ilang mga grupo ang isang malawakang kilos protesta sa susunod na linggo, kasabayan ng pagdiriwang ng anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. February 25, 1986 nang mapatalsik ng mga Pilipino ang diktadurang Marcos Sr. sa pamamagitan ng mapayapang pag-aalsa o mas kilala sa tawag na EDSA People Power Revolution. Kaya para sa ilan, kailangang labanan ang paglaganap ng maling impormasyon online patungkol dito dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan, lalo na't nag-uumpugan ngayon ang administrasyong Marcos Jr. at Duterte. Hindi natin anticipate yung social media, fake news, misinformation, pera na marami pa na nagkakaroon tuloy ng revision of history. Ang net effects, andito na naman tayo, Marcos Jr. Kaya't bilang pag-alala sa EDSA People Power Revolution 1, isang malawakang kilos protesta ang isasagawa dito sa EDSA People Power Monument sa February 25. Ayon sa grupong bayan, nasa mahigit 10,000 mga ralista ang inaasahang makikisa sa pagkilos. May pasok man o wala, holiday man o wala, umulan man o umaraw, may permit man o wala, tayo ay magpoprotesta sa February 25. Ang ating mensahe, isabuhay ang diwa ng people power. Sobra na, tama na, wakasan ng kahirapan, korupsyon, kawalang pananagutan, Marcos singilin, Duterte panagutin, Sara ikondik. Kita-kita tayo sa February 25 People Power Monument
3 to 6 ng hapon. Siniguro naman ng Quezon City Police District ang mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance. Nakahanda na ang nasa 700 pulisya na tatao sa monumento. Mag-base na sa assessment kung kailangan pa bang dagdagan, mag-base doon sa kung may darating pa or sa situation pagdating ng araw na yun. But eventually, yung maximum tolerance, yan po talaga ay ipapatupad natin. Samantala, nagsisimula na ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways sa pagre-repaint ng paligid ng monumento bilang paghahanda sa anibersaryo. Suspendido naman ang klase sa ilang mga Catholic universities tulad ng De La Salle at University of Santo Tomas sa February 25, bunsod ng ipinatutupad na Alternative Learning Day ng mga naturang paaralan. Hinahamon natin pangunahin ang mga eskwelahan, ang mga administrador ng mga eskwelahan, ang mga guro, ang mga nasa eskwelahan, nasa sektor ng edukasyon. Mahalaga yung papel natin. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Hindi ipagbabawal ng Commission on Elections ang negatibong pangangampanya ng mga kandidato at partido ngayong kasagsagan ng 2025 midterm campaigns. Samantala, hindi naman papayagan ng komisyon ang social media accounts ng ilang mga kandidato na mangampanya online dahil bigo ang mga ito na magparehistro sa binigay na panahon. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Patuloy ang mainit na palitan ng maaanghang na patutsyada ng ilang mga kandidato sa gitna ng kampanya para sa midterm elections. Tulad na lamang ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at PDP laban ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kani-kanilang proclamation rally. Pero giit ng Commission on Elections, hindi nila ipagbabawal ang ganitong mga tinatawag na negative campaigning. Pinapayagan daw kasi ito ng Omnibus Election Code 1985 at ng Republic Act No. 9006 o ang Fair Elections Act kung saan maaaring mag-publish o i-broadcast ang anumang political propaganda pabor o kontra man sa ibang kandidato o partido. Tatandaan po natin, there is always a very thin line between constitutional guarantee of the freedom of expression and speech and certain limitations to it. Wala raw kasi silang jurisdiksyon sa mga bibitawang banat ng mga supporter na tumitira sa ibang mga kandidato. Maliban na lang kung gumagamit sila ng illegal na campaign materials o lumalabag sa kanilang panuntunan. Habang pwede namang umaksyon ng komisyon sakaling sumobra na ang negatibong pangangampanya ng mga kumakandidato o partido. Kung bordering on something which is already criminal, o dalawa po ang pwede, either disqualification ng kandidato and at the same time, criminal case mismo laban dun sa kandidato. Samantala, mula naman sa 66, umabot lang sa 29 na accounts ng senatorial candidates at 85 partido mula sa 155 ang nirehistro ng COMELEC para sa social media campaigning. Ito'y matapos bigong mairehistro sa COMELEC ang ilang social media accounts na gagamitin sana sa pangangampanya ng iba pang mga kumakandidato. Paano naman po kami mag-open? Napakatagal na pong panahon. December po ngayon, February na. Napaka-unfair po doon sa nakapag-comply. Ipasasara naman ng COMELEC lahat ng mga social media account na patuloy na mangangampanya kahit hindi rehistrado. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Inaasahan ng Commission on Elections na matatapos sa March 9 o 10 ang printing ng mga balotang gagamitin sa halalan 2025. Higit na mas maaga yan kaysa sa projected deadline na April 14. Ayon sa poll body, mahigit 43% na ng target ballots ang naimprenta sa National Printing Office. Ibig sabihin, ilang araw na lang magmula ngayon, makakalahati na ng NPO ang nasa mahigit 72 million ballots na nakalaan sa midterm polls. Gagamitin naman para sa verifikasyon ng mga naimprentang balota ang mga nalalabing araw hanggang April 14 na bumilis na dahil sa gumaganang shifting sa NPO at Amoranto Sports Complex. Meron na kaming night shift sa Amoranto, so nakakahabol na mga less than 10 million yung ating na-verify.
Nakatakdang ipatawag ng National Bureau of Investigation ang fiancé ng DJ at social media influencer na si Jelly Au na si Jam Ignacio matapos siyang akusahan ng pambubugbog. Ito ay matapos dumulog sa NBI si Au noong Biyernes para ireklamo ang kanyang kasintahan matapos siyang pagbubugbugin umano na anya'y muntik na niyang ikamatay. Sa halip na inquest proceedings, daraan ang kaso sa preliminary investigation. Ipatatawag na lamang si Ignacio sa pamamagitan ng supina para sumuko at magbigay ng pahayag. Yes, inutusan ko agad ng aking bausidi during that time na magreklamo yung DJ, no? Puntahan, kunin, mahuli agad, no? But then ang daming places namin pinuntahan, masyado siyang malikot. Nakatakda ng dumating sa bansa ang labi ni PNP Director for Logistics Colonel Pergentino Malabed na nasawi sa pagbagsak ng isang eroplano sa Washington, D.C., USA noong Enero 29. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuwanyo, umaga ng Huwebes, February 20 ang dating ng labi ni Malabed. Dadalhin ito sa Camp Crame sa February 27 para sa pagbibigay pugay bago ang nakatakdang libing sa March 5. Matatandaang kasama si Malabed sa mga pasaherong sakay ng American Eagle Flight 5342 na bumangga sa isang U.S. Army helicopter malapit sa Reagan, Washington National Airport. Po yung kanyang may bahay kanina na darating po siya ng 7:45 ng February 20. Officially po, dadalhin yung kanyang labi dito para bigyan ng honor dito po sa February 27 para po for viewing. And then finally po ang interment po. Matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na nagpapatrolya sa karagatan ng Zambales nitong linggo. Ayon sa PCG, sinabayan at minanmanan ng BRP Cabra ang 134-meter Chinese Coast Guard vessel na may bow number 5303 matapos palitan nito ang CCG 3103 sa iligal na pagpapatrolya sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. Tiniyak naman ng PCG na patuloy nilang itutulak palayo ng baybayin ng Pilipinas ang mga Chinese ship at vessels habang mahigpit na idodokumento ang mga agresibong hakbang ng China. Palalawakin ng Philippine Army ang kanilang ikalawang Combined Arms Training Exercise o CATEX o ang tinatawag na Katihan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Roy Galido, layunin nito na mapalakas ang kahandaan, responsibilidad at kakayahan ng kanilang mga tauhan. Aabot sa 6,000 sundalo ang lalahok sa pinaigting na Territorial Defense Drill na gaganapin mula March 3 hanggang 12. Patuloy naman ang pinagtutuunan ng pansin ng militar ang paghahanda laban sa mga banta mula sa panlabas na puwersa tulad ng issue sa West Philippine Sea. We are mobilizing in Mindanao because a bulk of our forces, the army forces in Mindanao. And then we are mobilizing in Visayas. You have to understand that our country is archipelagic and moving forces from one area to another is difficult. And this is what we are trying to understand and define the gaps so we would have solutions to it once the situation arises. Hindi bababa sa 10 katao na ang namatay, partikular sa Kentucky State dahil sa matinding ulan at baha kasabay ng snowstorm na nararanasan ngayon sa eastern USA. Ayon sa mga otoridad, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga biktima, kaya naman kaliwat kanan ang rescue operations na isinasagawa sa maraming lugar. Inatayang umabot na sa halos 40,000 mga kabahayan ang nawalan na ng kuryente sa buong state. Nagsumite na ng request ang governor ng Kentucky para sa Emergency Disaster Declaration mula sa White House.
Hindi pa man nakaka-get over sa gold medal na nakuha sa Metz sa France noong February 9. Muli na namang nagpakitang gilas ang world number 4 best men's pole vaulter at Asian champion na si EJ Obiena. Wagi ng panibagong gintong medalya si Obiena sa katatapos lang na Orlen Copernicus Cup sa Toron, Poland nitong weekend. Matagumpay na nalagpasan ng atleta ang 5.8 mark matapos ang 3 subok. Sa ngayon, ito ang season best performance ni Obiena habang nag-7th finish naman siya sa I-Staff Indoor Tournament sa Germany. Congratulations, EJ! Susunod, 69 na kandidata ng Miss Universe Philippines 2025, ipinakilala na. At sa showbiz, pelikulang Sunshine ni Maris Racal, nominated sa Berlinale sa Germany. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matinding sagupaan ng mga naggagandahang beauty queens ang inaasahan ng marami ngayong taon dahil sa pagpapakilala sa 69 na kandidata ng Miss Universe Philippines 2025. Ipinakilala rin ang bagong National Director ng naturang organisasyon na si Ariela Arida. Samantala, pelikulang Sunshine ni Maris Racal, nominated sa Berlinale 2025. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pilipinas, meet your MUPH Queens. Dahil opisyal nang ipinakilala ang nagagandahan at nagsisiklabang 69 na kandidata para sa Miss Universe Philippines 2025. Isa-isa nang humarap sa madla ang Pinay Queens with beauty and brains. Sa press presentation na naganap nitong Sabado, February 15 sa Shangri-La, Makati, matinding bakbakan ang inaasahan at malalang puksaan ang kompetisyon ngayong taon. Lalo na't ilan sa mga bigating pangalan sa mundo ng pageant ang kalahok, gaya ng tila The Return of the Comeback at Tisa Manalo ng Quezon Province, Ileana Marie Aduana ng Siniloan, Laguna, at Winwin Marquez ng Muntinlupa City. Kasabay rin ng anunsyo ang pagpapakilala kay 2013 Miss Universe third runner-up Ariela Arida bilang bagong Miss Universe Philippines National Director. Si Ariela ang papalit kay Shamsi Supsup at magiging mukha ng organisasyon o mamumuno sa pagkuha ng sponsors, media, legality at charities. Samantala, slay na slay ang aktres na si Maris Racal sa kauna-unahan niyang pagrampa sa red carpet ng 75th Berlin International Film Festival o Berlinale. Head turner si Maris, suot ang pack na backless pastel green long gown. Kabilang si Maris sa nominasyon ng pinagbibidahan niyang pelikula na Sunshine na lalaban sa ilalim ng Generation 14 Plus category. Ang Sunshine ay tungkol sa isang babaeng gymnast na may pinagahan ang Olympic competition. Pero bigla siyang nabuntis bago ang nakatakdang tryouts para sa national team. Way to go, Maris! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa author na si Zig Ziglar. Ang sabi niya, hindi mo kailangang maging magaling para magsimula, pero kailangan mong magsimula para maging magaling. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!